Magandang umaga. Ang ating pag-usapan na ngayon ay isang napakagulong sitwasyon. Hindi ko maintindihan, sabi ng Ilocano, Jack Paawatan. Sabi ng mga Maranao sa barm, di ko katawan, anan. Pagkarituto, di ko katawan, anan. Pagkaridoktor toto, oh. Sa mga pakat din, oh. Paano maintindihan itong sitwasyon ito? Nakipag-away tayo. Nakipag-away tayo laban sa China sapagkat inaagaw ang ating dagat. Binubombahan ng tubig ang ating mga barko. Pinapalayas ang ating mga magsasaka. Hindi na mangingisda. Hindi na makapagingisda ang ating mangingisda. Kasi wala na sila makukuhang isda sa yung tinatawag na municipal waters. Sa harap lang, halimbawa, sa galing mga mangingisda, galing La Union, galing Pangasinan. Paano sila makapangisda? Kung hanggang dyan sa harap lang, wala sila makukuhang isda. Kailangan na pumalaot. At pag pumalaot ka, West Philippine Sea na yun. At pinapalaya sila doon ng mga Chinese Coast Guard at sa mga paralegal ng mga Chinese boats. Eh kung gano'n, anong gagawin natin? Nakita na naman natin sa kasaysayan, lagi lang tayong lugi. Naputulan pa ng daliri ang ating isang Coast Guard. Ay di Coast Guard, sundalo yun. Marines ata yun, o Philippine Army, nakasama doon. Nabaghahatid ng rasyon, ng pagkain ng mga Marines natin na nakatalaga doon sa barko na sinadsad doon. So, sorry. Ano ang gagawin natin? Kung ako presidente, anong gagawin ko? Tapos sa kabilang banda, mayroon tayong problema. Yung si United States President, si Tariff Trump, binigyan tayo ng 20% na pinatawan tayo ng 20% na buwis sa bawat export natin papunta sa Amerika. Ang epekto sa Pilipinas niyan, liliit po yung mga Amerikano sa lokal na bibili sa ating produkto kasi mahal. So, kailangan pababaan ng tinatawag na taripa para maibenta natin ng mura ang ating produkto sa Amerika. Kaya lang, paano mangyayari yan? Ayaw nga ni President Trump na babaan. Ang ginawa ni President Trump nung unang pumunta si BBM, ganon kaliit ang tingin ni Trump kay ganon kaliit ang tingin kay BBM. O sa Pilipinas na. Binawasan ng isa, naging 19%. Grabe mga paikutan ng mga statement na ginawa ng mga tao ni BBM. Si Madam Claire Castro, si Ma'am Ganda, sinabi niya ay maganda raw yun. Nakakuha kahit 1%. Nitong nakaraan, ang mission nila ni Bongbong Marcos na makipagkita kay Trump sa ASEAN meeting at saka doon sa kasunod sa APEC meeting ay makakuha sana ng pababaan sana yung tarif. Walang nangyari. Hindi man lang siya pinapansin. Ganon kababaw tingin sa atin. So, anong nangyari? Ayun. Pag photo ops ka doon sa natandaan ko sa ASEAN, si BBM lang ang wala, hinahanap. Tapos nung tinawag si BBM sa stage para ibigay kay BBM ang chairmanship ng ASEAN, ang nakalagay sa video sa likod si Duterte. Anong ibig sabihin? Mas nirespeto ba ng ASEAN si Duterte kaysa yung bagong presidente natin? Yan po ang implikasyon yan. After all, pagkatapos ito, nag-meeting, nakipag-away tayo sa China dahil sa teritoryo natin sa dagat. Anong gagawin natin? Lagi tayong tinataboy. Sa kabila nga ng banda, sabi ko ganito, ang mga export naman ng Chinese products sa buong mundo, napakatindi ng dating. Sa atin sa Pilipinas, ang daming produkto ng China. Kung mawala ito, malaking epekto ito sa ating ekonomiya. Kung awayin natin ng China, halimbawa, bawalan nila ang kanilang mga negosyante mag-export sa Philippines.
Ano kaya mag-epekto natin? Yung mga buses natin sa lahat ng bus companies, puro made in China yung mga bus natin. Ano mangyayari sa atin? Mismo nga sa Europe daming made in China. Sa Amerika, maraming made in China. So, nakipag-away tayo sa China, sabi natin pro-US tayo, pro-US, pro-US. Pero nakita naman natin na sinong nagkita si President Trump at saka si President Xi ay yung 20% na pinapataw ni Trump sa China ginawang 10%. Kakahiya tayo niyan. Habang gusto nating awayin ng China, ang Amerika naman nakipagyakapan sa China. Dahil nakaka-insulto sa atin dahil ini-invoke natin na Mutual Defense Treaty, ang iniisip natin, kakampihan tayo ng United States all the way. Problema paano mangyari? Binigyan ni Trump ng 10% na pinababa sa 10% ang taripa sa mga Chinese products na papasok sa Amerika. Di mabubuhay na naman ang mga Chinese businessmen sa ganito. Diyan po magaling ang kanilang leader sa pakipag-usap sa diplomatiko. Ang kanilang may dalang takot din sa kalaban, sa kausap, ang China. Ganon kagaling si President Xi sa kanyang diplomatic system. Ang ating presidente walang diplomatic power, kaya hindi nasusunod. Ngayon, isa pa, tayo pa ngayon nanunuyo. Sa kabila ng lahat na binubuli ang ating mga barko sa West Philippine Sea. Ito, para lang makakuha ng pabor, ay pinapabalik kasi bagsak. Ang laki po ng bagsak ng ating turismo. Ang laki ng kinikita natin sana dyan. Ngayon, binuksan, napilitan si Bongbong ngayon magpaba-good shot sa China. So, maka-China na siya ngayon. Huwag na natin paniwalaan ng salitang anti-China, pro-China. We have to deal the situation in its particular manner. Hindi yung pangkalahatan. Ito, medyo pinupuri ko ni si Bongbong sa ginawa nito. But then, the implication is, ay ito yung pagkakilala ng ating kahinaan. Ito titingnan natin. Kahinaan natin. Akalain mo ba naman na pinayagan na papasok mga Chinese visitors sa Pilipinas? Lipad ka, wala kang visa galing sa China. Pagdating mo dito sa airport, may e-visa na. O di kaya bago kang lumipad, apply ka sa e-visa. Apply ka sa internet lang o magka-visa ka na. Pinayagan na ni Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin nito Breaking news. E-visa ng mga Chinese muling ibabalik ni Marcos Jr. admin. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na muling sisimulan ngayong November ang electronic visa processing ng Pilipinas para sa mga Chinese. Isang hakbang na layong pasiglahin ang turismo, palakasin ang digital systems at patibayin ang people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa. Yan. At least, pinupuri kita dyan, Bongbong, at isinasantabi mo yung retorika na anti-China. Sa totoo lang, walang mangyayari sa atin yan. The best way, kung ako ang president, kakausapin ko ang China, okay, let us make it clear. Tigilan nyo na yan yung paghaharas sa aming barko. Hindi rin kami manghaharas sa inyong barko. Ganon. Unang term. Pangalawang kondisyon ko, kilalanin ninyo na amin yan sa ilalim ng United Nations Convention on Law of the Sea. At kilalanin din ng Pilipinas na kayo ay nag-a-assert na kiniklaim nyo rin yan. Kilalanin natin na darating ang araw sa kanila tayo mag-usap. In the meantime, payagan natin ang fishermen on both sides na mangingisda dyan. Yan lang ang gagawin ko dyan kung ako. Para matigil na muna ang away na yan. Kasi pag nakipag-away, natetension tayo, yan naman ay bitag ng Amerika sa atin. Mapipilitan tayo kumiling sa Amerika dahil diyan sa takot natin. Sa kaya, humihingi tayo ng mga missiles, yung mga HIMARS, lahat nilagay dito.
yung hinihingi natin, may kapalit na pera ibabayad natin sa Amerika. The problem is, hindi po ito kagaya noong araw. Noong araw ng gera ay conventional. Gera-gera, kung may baril ka, kung anong klaseng baril, diyan ka mananalo. Sa ngayon po, may drones, may satellite, lahat. Hindi natin kaya sa totoo lang. So, we have to deal the situation in a manner na hindi naman nawawala ang dignidad natin. So, talagang we have to face the reality. Kung may kaibigan ka, halimbawa, ikaw, may bahay ka dito, ang kapitbahay mo, milyonaryo, binubuli ka, anong gagawin mo? Kung makipag-away ka, maaaring mamamatay kayo, mawawipe out ang buong pamilya mo. So may choice ka, makipag-usap, boss, ganito, huwag lang tayo magpatayan. Anong gusto mo na matatanggap din namin? At ano naman ang gusto namin na matatanggap ninyo? Yan tinatawag na compromise, meet halfway. May awayan din po sa teritoryo sa gitna ng Russia at saka China. Pero bakit magkakaibigan sila? Hanggang ngayon nag-aaway sila. Yung teritorya ng China sa North China ay no mga dagdaang mga administrasyon o dynasty ay ibinigay na po yan sa Russia. Kapalit ng tulong ng Russia sa China noong araw sa pinakahuling dynasty sa China. Ngayon, gusto bawiin ng mga Chinese sa ngayon. Ngayon, ang may awayan din sa gitna ng Korea at saka China. Mga teritoryo din na nagkatabi-tabi. So, ibig sabihin, it seems na normal lang yan sa mga bansa-bansa na magkaroon ng awayan sa mga dignidad. Hindi dignidad, kundi dignidad sa sovereignty, pero boundary ang pinag-usapan. Sa Japan naman at Russia, may awayan din sila. May mga isla ang Japan na may mga bandila ng Russia nakalagay. Yan po ang katotohanan. So ngayon, sa Amerika naman, wala ko narinig na may isang na may naiwan pa silang mga teritoryo na nakipag-away sila. Of course, takot ang lahat sa Amerika pag teritoryo paglabanan. O ngayon, ang sa American side naman, noong araw, binayaran nila ang Russia para makuha ang Alaska. So in other words, nakita natin may puwang, may espasyo para pag-usapan ang problema ng boundary later on. In the meantime, ang buhay ng kani-kanyang mamamayang China, mamamayang Pilipinas ay pwedeng magnegosyo sa isa't isa. Magpapatuloy. Habang dadalhin na lang, kaya ang rekomendasyon ko, akong presidente, dadalhin ko lang yan sa United Nations Security Council. At bahala na, mag-propose kami doon, kung ano man ang action ng United Nations Security Council, definitely it will have a big effect na maaring kikilalanin na balang araw yung panalo natin sa arbitration. Ang problema lang kasi sa arbitration, walang power. Hindi nila maipapatupad ang kanilang desisyon. Wala naman silang pulis na para sumunod ang China sa kanila. Kung hindi, panalo tayo sa usapin na kung ano ang available legal na facts at saka legal arguments. Panalo tayo. But then, how far can we hold on to that win? Yan ang tanong dyan. Katotohanan pa rin yan na kahit sinong bansa ayaw ng gera. Kasi ang cost po ng gera on both sides, malaki. Magpatayan lang Huwag na tayo magmayabang na magaling tayo na Pilipino. Hindi rin sila magmayabang na magaling ang mga Chino. Yan ay sa kabila ng katotohanan na noong Battle of Yultong sa South Korea at saka North Korea, isang Korea pa lang noong araw yan. Nag-aawayan kung alin ang boundary. Ang mga Pilipino na mga sundalo noong araw, pinadala doon, kasama na yan si Fidel Ramos. Kasama yan si Ninoy Aquino na hindi siya sundalo pero reporter siya. Ang kanyang bit-bit ay kamera. Nagkataon na bumaba na monitor ng intelligence nila na 90,000 na sundalong Chinese ang sumali sa gera
at tinutulungan ang North Korea. Bumaba sila doon sa Yultong, sa boundary ng ipinag-aawayan. Nagutos si MacArthur ng withdrawal, ng retreat. Nag-retreat na yung Great Britain. Nag-retreat na yung Canada Royal Forces. Nag-retreat na ang Australia Royal Forces. Nag-retreat na ang United States Armed Forces. Tinawagan ang Philippine Armed Forces. Nako, tinawagan, hindi na contact. Hanggat sa na hindi na sila na sabihan na mag-retreat, naabutan sila ngayon ng Chinese na mga 90,000. 10,000 lang ang Pilipino na nandoon sa nila. Nakipagbakbakan ng Pilipino. 1,000 ang patay sa Pilipinas. Ang namatay naman sa Chinese, umabot daw ng 50,000. Panalo tayo. Umatras ang China. Umatras sila doon dahil sa mga Pilipino. Ganon kagaling po mga Pilipino sa pagdating sa gera. But then, kaya pa ba natin bitbitin hanggang sa ngayon? Yun po ay labanan sa lupa. Andun sila sa lupa. Pero kung labanan sa dagat, paano ito? Sa bagay, mayroon ng binubuo ang Armed Forces of the Philippines natin na drone battalion ng mga sundalo na magaling mag-operate ng mga drones. At dapat, marami din ang drones natin. At dapat, high-tech din ang drones natin. Meron tayo drone na submarine. May drone tayo na barko. O taga Mindanao State University ng Engineers gumawa ng drone na barko, maliliit na bangka. Pero may 150 may kilogram na bomba na dala. Yan po ang ating sitwasyon sa ngayon. So the most important is we have to live on. Okay? Yung mga naratibo ng away-away, siguro isang tabi natin yan muna. Andun pa rin ang pakipaglaban natin sa ating teritoryo. Pero do not take that in the front seat. Take that in the back seat. Kung sasakyan pa habang bumibiyahe tayo. At least, it's a good point na pinuri naman ng sektor ng turismo, yung ginawa ni BBM, na pinayagan na yung pupunta mga Chinese visitor sa atin, hindi nila kailangan pumila pa sa Philippine Embassy sa China na para mag-apply lamang ng tinatawag na visa at para makapagpasyal sila dito. Aminin natin sa hindi, ang laki po ng bagsak ng ating turismo dahil hindi na pumapasok ang Chinese visitors. Yung mga taong Chinese, huwag ihiwalay nyo sila sa bansang Chinese. Kasi ang taong Chinese, people to people, tao sa tao nakipag-usap yan. Pupunta sa Siargao, pupunta sa Boracay, para magsaya, hindi para magkipag-away. Kung meron ba na gano'n, bantayan natin kung meron nag-espiya dyan, pero wala naman sila makukuha. Ganun lang po yan. So, isi-share ko sa screen tong balita ng Philippine News Agency na ang tourism ay, yung pagbukas ng visa ay pinupuri. So, one good move. Pinupuri ko si BBM dito. Tourism Chief welcomes e-visa reinstatement for Chinese tourists. Basahin natin ang statement ng Department of Tourism. Secretary Cristina Garcia Frasco welcomes the launch of the electronic visas for Chinese nationals set to commence in November 2025. The suspension of the e-visa system in 2023 had a significant and measurable impact on our ability to meet tourism targets, particularly from one of our strongest pre-pandemic markets. We had long anticipated this outcome and its lasting impact on international arrivals, which is why the Department of Tourism has consistently advocated for the reinstatement of the e-visa system since its suspension. This development is therefore both necessary and overdue. The relaunch of the e-visa system directly responds to persistent market demand and industry feedback and addresses a gap that has constrained our regional competitiveness for nearly 3 years. We extend our application to the Department of Foreign Affairs and the Philippine Embassy in Beijing for acting on this long-standing call. Frasco highlighted the initiative's potential to streamline and enhance the travel experience, making it more accessible to visitors. However, given the timing of its implementation, the department remains cautious in predicting a significant increase in tourist arrivals. Ayan. So,
Yan po ang balita dito. Hinimay-himay natin kung paano can it exist at the same time na inaaway natin ang China sa pangagaw sa ating dagat. Well, I have already said my piece. So, Cassandra Daisy, peace ang motto ni President Trump. Ayaw niya ng war kasi mga citizens niya. Cassandra Daisy, nako, hindi natutuwa ang mga pinklawan. Naging pro-China na si Marcos Jr. Ay, nako. Emmanuel Chan, ato nito tirado diplomatic approach ni PBBM, not issue ang taripa sa US, 1% at sa dating taripa. Hindi pa napapanahon ang umalma. May pansariling, pasaring naman si PBBM laban sa China, dapat maghain ka ng magandang sugestionatory, constructive criticism ang dapat sa bisa. Walang masama kung maayos ang sistema. Okay yan, sabi siya niya, walang problema dyan. Ipagpatuloy lang muna kung wala pa silang maisip na magandang solusyon. Ipagpatuloy lang nila yung e-visa system. So, Dennis Causing, kapatid ko, Cassandra Daisy, bagsak ang ekonomiya natin kaya kahit magagalit ang pinklawan kay Marcos, nakapit naman ng ay, mga pinklawan talaga, wala kayong magandang naisip sa totoo lang. Puro kayo kontra-kontra, turno in kontra. Tapos kinakampihan nyo rin si BBM. Wala. Cassandra Daisy, Amerika ang may F-22 fighter jet. Malaysia bumili ng F-16 sa Amerika. Tayo na sa bulsa ni Romualdez Marcos. Oh, 'yun. Imbis na jet ang binili natin, binigay natin sa bulsa ni Saldico, bulsa ni Romualdez at saka bulsa ni BBM. Yan ang nangyari po sa atin. Si Mango, tumayo kayo kasi sa inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa sa sarili ninyong gamit. Until then, talagang walang respeto. Kaya tama ang advice mo, Mango. Gumawa tayong sarili nating produkto tsaka para ready na tayo kumalas sa mga tsatsatay na. D+, naramdaman ni BBM na initsapwera siya ng ASEAN kaya napapansin siya kay Xi Jinping. Juliet, kinumusta pa niya. Matapos niya binira sa yung West Philippine Sea na issue, napitan niya, kinumusta niya. Nagalit ang mga Chinese news media. Julito Paluma, good morning, Atty. Toton Diyo, mabuhay ka po. Mango, what leverage does the country has when ultimong perdibli at ventilador ay di ninyo pa magagawa? O dapat marunong tayo gumawa ng perdibli natin tsaka ventilador. Julito Paluma, ano lang yan ang kay BBM negosyo. Michael Drago, hindi natatakot si BBM sa China. O sino hindi natatakot? Kunwari lang yun. Kinuha niya ng mga pera ng Pilipinas. Kunwari pa. At binabaling ang diversion, dinadivert ang atensyon ng tao doon sa China na away para hindi mapapansin yung nakawan sa flood control. Darod Gunner, Dr. Toto, hindi po lagi nag-notify ang live ninyo. Baka na shadow ban ka, gawa ng bumabanat. Ganon po yun na nangyari. Shadow ban po ako lagi. Kaya tuloy lang ako ng tuloy. Mag-ano din sila dyan. Magsasawa rin sila. Julito Paluma, nakakahiya si PBM, biglang pinuntahan si Xi Jinping. Tapos Julito Paluma, oh tama, may nabili naman si Saldico pero sariling private jet niya. So hanggang dyan lang muna tayo at pakishare na lang panlaban sa mga shadow ban ng mga grupong PBBM. Shadow ban ako ng grupong Trillanes. Oh, yan. Yung dalawang yan, bumabanat sa akin. Bumuti na nga ngayon, ang mga DDS, wini-welcome ako. Salamat po sa inyo.